I have these lucid dreams where I can't move I'm lost in the way you. Hello guys, it's me, Ira, and welcome back to my channel. Ayan, for today's video guys, pag-uusapan natin ang about sa mga bangko. Pero for today's, pag-usapan muna natin ang about BPI Bank. Ayan, pero ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol kay BPI Island. Ayan, magkaiba kasi guys si BPI Family saka si Island. So ngayon, pag-usapan natin si BPI Islands. Ayan, pero bago yun guys, kung hindi pa kayo nakakapagpapalit ng inyong mga ATM cards, kung ganito pa yung inyong BPI cards, ayan, either kay BPI Island or kay Family, ayan, mag-ano na kayo guys, pumunta kayo sa branch ko sa kayo nag-open ng account, tapos request kayo daw ng change card, kasi guys, pinapalitan na nila to. Matagal na nilang sinabi na magpapalit sila ng ATM, kasi yung ATM nila guys, ganito na. So, ang kasi dito guys, EMB card na ito. So, ayun. Either nagagamit mo pa to or hindi, pero kung nagamit mo pa, lucky ka kasi nagamit mo. Pero, darating yung na hindi mo na siya magagamit. Kasi yung iba talaga hindi na nagamit to eh. Pero kailangan mo na magpalit kasi di pa lang nila siguro na-detect na di ka pa nakapagpalit. Kasi for security purpose naman. Pag nagpalit kayo nito guys, mag-fill up lang kayo doon ng form doon sa branch nila. Tapos, ang releasing naman ng bagong card natin guys is 6 working days. So, ayun, mabilis lang. Babalikan mo lang siya after nun ng 6 days. Let's proceed guys sa ating pinaka-topic. Una-una guys, si Kaya Savings. Ano nga ba mayroon si Kaya Savings? Si Kaya Savings guys ay 200 lang ang kanyang initial deposit. So, ang initial opening mo sa kanya is 200 pesos lang. Meron ka ng Kaya Savings account. Ito guys ay para sa mga mami, sa mga estudyante na gusto mag-open ng account. Ito guys, ang kinagandaan dito, wala siyang maintaining balance. Kaso nga lang, meron kang kada transaction, kada withdrawal mo sa kanya ay may charge kang 5 pesos. Tapos yung Kaya Savings account guys ay local card lang. So, ibig sabihin, hindi siya pwede makapag-transact or mapadalahan ng remittance galing sa ibang bansa. So, ayun. At saka, ang iyong savings ay magi-interest lang once ang laman ng iyong account ay 1,000 pesos. So, doon lang siya mag-start ng earning kapag naka 1,000, may 1,000 na laman yung iyong savings account. Yung pangalawa naman natin guys ay yung ATM regular account. So, si ATM regular account guys ay kailangan niya ng 3,000 initial deposit. So, ayan din yung kanyang maintaining balance, 3,000 din. So, ito, wala siyang charges or fees kapag nag-withdraw tayo or nagtatransact. At saka itong card na to, itong savings account na to ay international. So, pwedeng magpadala yung ating mga kamag-anak, pamilya na nasa ibang bansa sa account na to. Pag below maintaining balance yung inyong account, ibig sabihin, bumaba sa 3,000 pesos yung laman ng inyong account, ay magkakaroon naman siya ng charge fee na halagang 300 pesos. Every month po yun na pag bumaba ang laman ng inyong account. So, kunwari nag-withdraw kayo, tas kunwari 2,700 na lang yung natira or 2,000, basta bumaba lang 3,000. Every month po, mababawasan yung laman ng account nyo ng 300. Kung nakapag-withdraw kayo at nabawasan yung inyong maintaining balance, ay kailangan nyo lang, mga ilang days lang, dapat maibalik nyo na yon para hindi kayo ma-charge ng 300. Kasi once na bumaba yun sa 3,000, pag every month kasi magkakalas yun yan ng 300, mauubos yung laman ng account mo hanggang ma-close na yon. So, iwasan natin na below maintaining balance yung ating mga account. So, ayun guys, ang kinaganda naman dito, pag sa ATM savings account nyo,
once na ang laman ng account nyo ay 5,000 pesos, ayun guys, and up, ay mag-earn naman siya ng interest rate na 0.25 per annum. Nakabase siya on our average daily. Ang pangatlo natin guys ay ang passbook account. Yung passbook account guys, ang initial at maintaining balance niya ay 10,000. Then, mag-earn lang siya ng interest rate once na ang laman ng iyong account ay 25,000 pesos. Ang interest rate niya guys is 0.25 per annum. At saka, pag below maintaining balance ka naman, ay may charge siyang 300 pesos. Pang-apat naman na savings account ni BPI Island ay ang Maxi Savers. Ang Maxi Savers naman guys, meron siyang ATM at the same time meron din siyang passbook. Si ATM guys, ang maintaining balance niya at initial deposit niya ay 50,000. Mantalang si passbook naman guys ay 75,000. Ang interest rate nila guys is 0.75% at may additional siyang 0.5% per annum pagka walang withdrawal. Ang kanya naman na panlima na savings account ay ang pamana account. Sa pamana account guys, ay may initial deposit at maintaining balance siya na 50,000. Tandaan dito, meron siyang free life insurance hanggang existing yung iyong account. Ito naman ay based on daily average balance po. Ito 3 times na yun yung magiging insurance mo. Anim naman ay ang Jumpstart Savings Account. Ito ay designed para sa mga estudyante at kabataan. Age from 10 to 17. So, ayun, ang nakaano doon, ang initial deposit niya ay 100 pesos. Ano-ano nga ba ang requirements ni BPI Island sa pag-open ng account? So, unang-una guys, ang requirements ni BPI ay 2 valid government ID. So, yun pa ang mga requirements niya. Example po nun, UMID, SS, passport, driver license. Ang pangalawa po ay 1x1 picture. Ang pangatlo po ay proof of billing. Example po, Meralco or water bill or PLDT o kung anong meron ka. Then, ang pangatlo po ay TIN number or TIN ID. Yun po ang kailangan niya. Kung meron ka namang business, ang hihingi naman sa inyo ay DTI saka Mayor's Permit. So, yun po ang importante kapag meron kang business. Yun ang hingi nilang additional requirements. At ang kanyang initial deposit. Ang kinagandahan kay BPI Island, habilis lang yung pag-deposit ng pera kasi hindi mo na kailangan isa-isahin kung magkano yung pera mo sa kanila. I-type mo lang doon sa kanilang machine kung magkano yung deposit mo. At ayun, hintayin mo lang, lalabas doon yung number at hintayin mo na lang tawagin yung number mo. Saka, marami siyang promos. At saka, may mga maganda yung kanyang insurance policy. Gusto mo naman na magkaroon ng credit card kay BPI Island ay meron silang promo noong December. Di ko lang alam ngayon kung meron pa, extended ba. Noong December kasi, meron silang promo na pag mag-open ka ng account sa kanila, kunwari 20,000 ang in-open mo, initial deposit, ang maintaining balance nun is 10,000 o kaya 1,000, depende sa'yo. So, ang ano dun, yung kalahati nun ng inyong initial deposit ay ma-hold, pero yun yung magiging credit limit mo. So, kunwari, malaki yung dineposit mo at 20,000 yung deposit mo, yung 10,000 nun ay magiging credit limit mo. So, ayun, i-check nyo na lang po kung available pa siya sa ngayon. Ayan guys. Sana meron kayo natutunan sa video na to at sana makatulong ito kung ano ba ang gusto nyo i-open na savings account kay BPI Island. Thank you for watching guys and don't forget to like and subscribe for more bank savings account and about money na videos ko.